Hello mga ka-agri, meron po kami natutunan recently na gusto po namin ibahagi sa inyo. Something interesting na tingin namin makakatulong po sa iba't ibang klaseng problema na lagi natin na-encounter sa ating mga backyard garden. Tulad po dito, paulit-ulit na pagtama ng mga sakit, paulit-ulit na pag-atake ng mga aphids, masusolusyonan po nito. So in this video, pag-uusapan po natin kung gaano kahalaga yung calcium sa ating mga halaman. Bigay po kami ng benefits ng calcium para sa ating mga tanim. Coming up. Kung sa tingin nyo po interesting yung topic na to, i-cultivate nyo naman yung like button and sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung gusto nyo pong maging pest and disease free ang inyong garden, tumaas yung inyong ani, bumaba yung cost of production, ito po yung solution na pwede natin gawin, yung pagka-apply natin ng calcium. Abangan nyo po sa dulo ng video na to, meron kaming ipapakita sa inyo na fertilizer. Ang ginawa po namin, pinagsama-sama namin yung mga organic matter na mayaman sa calcium na madali po makita sa ating bakuran na pwedeng-pwede natin gamitin sa ating mga halaman. Marami po sa atin ang binabaliwala yung nutrients na calcium kasi nga micronutrient lang siya, hindi siya macro. So parang secondary lang na element na kailangan ng mga halaman. Pero nung pinag-aralan po namin, sobrang laki ng role niya sa ating mga halaman. Marami din pong pag-aaral na ginawa to prove yung importance ng calcium sa ating mga tanim. Meron pong mga scientist na nagtanim, kinumpare po nila yung dalawang crops. Yung isa may calcium, yung isa wala. Tapos parehas po yung nutrients na in-apply nila, pero magkaiba po ng resulta. So dyan po nila nakita yung kahalagahan ng pag-a-apply ng calcium. Actually, kaya niya pong i-increase up to 300% yung ating production by just adding yung calcium. Ang maganda po dito sa calcium, very stable po yung ganitong element. Hindi tulad ng ibang mga element tulad ng nitrogen, ng ammonia, na kapag ka napasobra ay makaka-apekto po sa ating mga halaman. Sa calcium, walang problema. Kahit mag-overdose tayo ng calcium, hindi po yan makaka-apekto. Mamamaximize pa po ng tanim yung kanyang full potential pag merong calcium. So ngayon ipapaliwanag namin sa inyo kung bakit ganun ka-importante yung calcium sa ating mga tanim. Unang benefit po ng calcium, nakakatulong po ito para i-increase yung soil pH ng lupa. Tandaan po natin, pag acidic po yung lupa, hindi ma-access ng mga halaman yung nutrients. Kahit magbigay tayo ng fertilizer, hindi niya po yan makukuha kasi sobrang acidic yung pH level ng lupa. Kailangan po natin siya i-increase. So ito pong calcium, lalo na po yung calcium carbonate, yung gawa po sa inihaw na shells tapos dinurog, yan pwede po natin ibudbud sa lupa. Nakakatulong yan para i-increase yung pH level. So yan po halos libre na. Pag yung ulam po ninyo ay tahong, pwede ninyong gamitin yung mga shells niya, ihawin nyo lang, tapos durugin, pulbusin, ikalat nyo na po sa ating mga halaman. Pero kung meron po kayong budget, pwede kayong gumamit ng apog o agricultural lime. Yan po talaga ginagamit ng mga large scale farms para po i-correct yung pH level ng lupa. Pangalawang benefit, na i-increase po nito yung production. So sa paanong paraan? Etong calcium para siyang sasakyan kung saan siya po yung nagdadala ng macronutrients tulad ng nitrogen, phosphorus, and potassium magmula po dun sa lupa, papunta sa ugat, hanggang sa makarating dun sa kanyang mga dahon at sa kanyang mapaprocess. So yan po yung pinaka-role ng calcium. So pag nadala ng calcium yung mga essential elements na yan, expect natin na marami pong ibubunga yung ating mga tanim. Third benefit, napapababa po nito yung ating input cost, lalo na po kung bumibili kayo ng mga commercial fertilizer. Hindi na po kayo gagamit ng mas marami kasi nga na-utilize niya po yung mga nutrients na available doon sa ating lupa. Pero sa mga nag-organic, halos wala po tayong input dahil mga organic matter lang yung ginagamit natin. Yung ating swamp fertilizer lang ay sasapat na para sa pangangailangan ng ating mga halaman. Pang-apat na benefit, yung development ng malusog na ugat. Kung malusog po yung ugat ng ating halaman, sigurado po maganda yung kanyang pagtubo kasi nga very effective sa kanya kumuha ng nutrients at tubig dun sa lupa. So kailangan maganda yung kanyang root system para maganda yung foundation ng
ating mga tanim. Panglimang benefit, nakakatulong po ito para maging strong yung cell wall ng ating tanim at magkaroon po siya ng resistance sa mga peste pati po sa mga diseases. Plus yung mga environmental factor tulad ng hangin, ng ulan, ng baha at sobrang init. So dito po kahit anong apply ko ng mga OHN, paulit-ulit lang yung mga sakit na tumatama dun sa mga dahon. Gawa po ng panahon. Minsan uulan tapos iinit. Kaya pabalik-balik po yung mga sakit. Tapos nanghihina yung ibang mga tanim. Kaya inaatake din po sila ng aphids. Although effective yung OHN natin, pag nag-i-spray po ako ng OHN, yan, nawawala yung mga langgam, yung mga itlog, nawawala yung mga aphids. Kaya lang after few days, bumabalik po sila ulit. Kasi nga, pagka nanghina ulit yung tanim, aatakihin na naman ng mga peste, no, ng aphids, yung mga talbos. So kailangan palakasin natin yung tanim, pakapalin natin yung cell wall para may panlaban po yung ating mga tanim sa mga peste at sakit. Mild lang po kasi yung ating OHN, hindi tulad ng mga chemical insecticide. Isang beses lang tayo mag-spray, patay na lahat yung mga peste. Kaya lang po pati yung mga beneficial insects na dadamay. So magandang solusyon natin dyan, regular pa rin yung pag-spray natin ng OHN, plus sasamahan po natin siya ng calcium para mas tumibay yung ating mga tanim. Pang-anim na benefit, masusolusyonan po nito yung pagkulubot ng mga talbos. Minsan kasi yung pagkulubot, wala namang siyang mga aphids sa ilalim, wala naman siyang mga white flies, walang mga insekto, pero nagkukulubot. So yan po yung isang palatandaan ng meron siyang calcium deficiency. Kaya malambot yung mga tanim, halos nagkukulubot dahil yan po yung kanyang defense mechanism para sa mga environmental stresses, no? For example, sobrang init, mapapansin nyo po magkukulubot yung mga dahon na yan, matamlay dahil po pinoprotektahan niya yung kanyang sarili. Pang-pitong benefits ng calcium, maiwasan po natin yung tinatawag na blossom end rot o yung parang may paso ng sigarilyo doon sa mga kamatis, sa mga peppers, sa mga sili, bell peppers. So very prone po sila sa blossom end rot. Anong nangyayari po kasi doon, dahil manipis yung balat ng mga bunga, pinapasok siya ng tubig. So kaya nagkakaroon po ng parang paso ng sigarilyo. Pag nag-apply po tayo ng calcium, kakapal yung balat ng mga bunga, kaya hindi po basta-basta pinapasok ng tubig at hindi po nasisira yung mga bunga. Pero wag po kayong malito, merong isang klase ng pagkasira ng bunga, yung anthracnose. Ang solusyon naman po doon ay copper-based fungicide. Pangwalong benefit, mapiprevent po nito yung premature bud drop o yung pagkalaglag ng mga bulaklak. So makakatulong yung calcium para tumibay yung kapit. Tulad po dito sa ampalaya, ito yung babaeng bulaklak, yung merong bunga. Kung madali pong malaglag yung bulaklak na yan at hindi pa po nalilipat yung pollen galing dito sa mga lalaking bulaklak, yan, hindi po mabubuo yung mga bunga. So kailangan alagaan natin yung mga bulaklak sa pamamagitan po ng pag-apply ng calcium. Kung hindi po basta-basta nalalaglag yung mga bulaklak, pati po yung mga bunga, siguradong marami po tayong ma-harvest. Kaya nabanggit kanina, nakakatulong siya para i-increase yung ating production kasi hindi po nasisira yung mga bulaklak pati bunga ng ating mga tanim. Pang-siyam na benefit, ma-prevent po nito yung pagbabansot ng ating mga tanim dahil nga kanina nabanggit ko, gumaganda yung kanyang root system, mas effective sa halaman na sumipsip ng tubig tsaka nutrients sa lupa, kaya mabilis po yung paglaki ng ating mga tanim. Pang-sampung benefit ng calcium, nakakatulong po ito para patibayin yung ating mga seedlings. Makikita nyo po makapal at matitigas yung mga punla natin kapag ina-applyan natin ng calcium. Ito po yung ginawa natin nakaraan, yung calcium phosphate, yung eggshells na merong vinegar. Kaya lang matagal pa natin siya magagamit kasi 30 days yung kanyang fermentation. Pero ito yung isang ginawa namin. Ito po ready to use na. Pwede natin agad magamit as long as makukuha natin yung mga organic matter na kailangan natin. So ang ginawa po namin dito, pinagsama-sama namin yung sinangag na balat ng itlog, dinurog namin, tapos hinaluan po ng mga inihaw na shells ng tahong. Yan po yung calcium carbonate. Tapos dinagdagan po namin ng abo o yung wood ash. Kung kayo po ay nagluluto gamit yung uling or kahoy o yung mga pinagsunugan ng mga dahon, yan, pwede natin ihalo. So, 3 organic matter yung nilagay po namin dito. So, napakaganda nito kasi unang-una, yung 3 na yan, merong calcium.
Tapos meron pa silang mga ibang element tulad ng potassium, ng carbon. So napakagandang gamitin. Tapos ready to use na, hindi na natin kailangan pang i-ferment. So ang gagawin lang natin, ibubudbud nyo po yan sa lupa. Yan, ikalat nyo lang para mag-provide ng calcium. So lahat po ng source ng calcium pwede natin ibigay. Pero ang pinaka-rule ko kasi, kapag yung material ay ginawa sa laboratory, hindi ko po siya pinapractice na gamitin. Pero kung mga natural naman na source ng calcium, walang problema. What I mean, yung mga gamot na expired na calcium, yung ibang mga gardener ginagamit po nila. Pero ako kasi hindi ko siya ginagamit. Basta gawa siya sa laboratory, medyo less priority ko na po yun. Naghahanap na lang ako ng ibang alternative na pwedeng pagkunan ng calcium. So ito, pwede natin siya i-foliar feeding, i-spray natin sa mga dahon. Itong isa naman ay ibubudbud lang natin sa lupa. So sana po i-practice din natin yung palagiang pag-apply ng calcium para ma-solve natin yung mga problema, yung mga challenges natin sa pagtatanim. So sana po nakatulong yung information na to at sana tulungan nyo rin po kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!